humble, pagbubukol-bukol kita pag hindi ka tumigil. Salamat sa Diyos. Huminto. Talagang pinagbabalikan ko ng batong galing sa humble. Kasi gumawa ako ng bato doon sila ng galing sa humble. Talagang hindi ko galing. Sa madaling sabi, ayun, nawala. Ang ituwang ko po, sabi nila, hindi raw dapat sabihin sa bago. Wala akong magagawa. Ito ay naging utos sa akin, sasabihin ko muli. Yung po kasing pagbubuwis ng tao, yung mga material, ibinubuwis sa munisipyo. Tayong tao na binigyan ng buhay ng Diyos, sa Kanya naman tayo magbubuwis. Hindi pwedeng harangin yun at hindi pwedeng baguhin. Kasi, pag daw tayo ay tinimbang, sinukat, doon bagsak ang tao. Doon tayo kulang sa Diyos. Yung pagbibigay ng ikapo. Sa ayaw natin sa gusto, sa bago at luma, kailangan matupad yun. Dahil pag tinupad yun, hindi kawalan ng taong tumutupad. Yun nga, hindi ko nga naidugtong eh. Yun nga yun. Kaya nga, kung nakikita nyo, yung sinasabi ko, bumabata, gumaganda, walang sakit, walang aray, dahil doon sa pagsunod doon sa ikapo. Yung talaga, sa ayaw natin sa gusto, dapat natin sundin dahil kaya magulo ang tao. Ayan, kinakalabit na naman tayo ng COVID, diba? Dahil doon yun. Yung pag-iikap po, kailan ko raw sabihin wala akong magagawa doon. Dahil pag daw sino ka tayo, doon babagsak ang tao. At yun ang inaano ko naman, na kailangan talagang tuparin ng lahat. Yung mga ari-arian natin, sa munisipyo natin, ibinubuwis. Tayo, sa Diyos tayo magbubuwis. Yung ating ikapo, halimbawa, ang kita mo lang ano ba yun, 500 sa isang buwan. O magkano na ikapo nun? 50. Panghihinayangan mo ba yun? Yun ay share ko nga, meron akong co-teacher. Namatay na siya. Alam nyo ba yun? Mag-iikapo ako, ang sweldo natin, 8,000. Ang 10% nun, 800. Isang bultong bigas na namin yun, na isang buwan namin kakainin. Yun ang sinagot niya sa akin. Hindi ako kumikibo. Nayaan ko siya. Isang buwan namin kakainin yun. Alam niyo kung ano nangyari? 2 araw lang natin naging pagitan. Na bypass. Magkano inubos? Milyones. Higit doon sa 10% na pinang-hinayangan. Yun talaga, sa bago kayo at sa hindi kayo bago, sabi ko nga kahit iglesia, kahit born again, kahit ano ka pang sekta, yun ang dapat tuparin nating tao. Yung buhay natin, utang natin sa Diyos, kaya ang ipinababalik niya sa atin ay yung ikapo. Ibabalik natin ikapo. Sabi ko nga doon sa pag-ano ko sa amin, kung gusto nyo kausapin nyo yung pare, doon kayo magbigay. Makikita nyo kako. Subukan nyo lang gawin. Matitikman nyo kako. Biro nyo, kami, 27 years ko nang ginagawa ito. Hindi kami nagkakasakit. Walang aray, walang sakit. Wala kaming problema. Nagka-problema yung isa kong anak na solve na. Nagulat kay anak ko. Ngayon, talagang yun ang pinakakailangan nating tao. Ibalik natin yung ikapo natin sa Diyos. Huwag niyong panginayangan at ibabalik sa inyo yon ni Lord. Hindi naman papayag si Lord na magkautang sa atin. Ibabalik niya rin iyon sa atin. Kung nagbigay ka ng 10%, 100% namang ibabalik sa atin yon. Huwag
kayong mag-ano. Unang-una, kami na nga, 27 years ko nang tinutupad yun. Talagang, yung aking, noong tumanggap ako ng 5 years lang sa ko na ako'y mag-retiro. Hindi ko na talaga sasabihin sa anak ko, pero sinabi ko pa rin. Yung 10% ko na yon ng lump sum na 5 years lump sum ko na tinanggap. Yung 10% nun, kinuha ko. Ibinalik ko kay Lord. Ngayon, hinaharap nga ako sa Japan. Dito kaya ka pinagpapala? Hindi. Umaten ka ako rito dahil ito ay gawain ng Diyos. Ito ay sangay ng Manila. Sanga kako to. Kaya hindi ako dito nag-iikapo. Doon ako pinipilit mag-ikapo. Hindi. Dito kay ka nakikinabang. Hindi. Natural ka kung makinabang ako dito dahil ito ay sanga ng ating gawain. Naglagay ka ako ng sanga rito, yung gawain natin. Ngayon, kung hindi ko tutuparin yun, at dito ko ibibigay, ibig sabihin, hindi ako nakatugpong sa puno. Tanggal na ako. Yung kasi yun. Pagka sa chapter tayo nagbigay, ang mangyayari sa atin, hindi tayo nakasugpong sa puno. Nakahiwalay tayo. Kailangan talaga, kung saan yung puno, doon tayo magbibigay. At huwag niyong panginayangan, subukan nyo lang at mararanasan nyo. Mararanasan nyo. Ngayon, yung asawa ko, sishare ko sa inyo, nagalit sa akin. Isang beses kasi lumabas kami, mapuputulang kami kuryente, wala kaming pera. Maglo-loan kami sa Manila. Ngayon, wala kaming perang gagamitin. Guys, ako'y mangutang pa. Lord, hihiramin ko muna po, babalik ko rin mamaya. Sabi ko, hindi ko pa naman ako madadala sa gawain. Di ayun, ginamit ko. Nung pag-uwi namin, oras mismo, inilagay ko sa sobre. Nakita ng asawa ko, nagalit. Mayaman na si Brother Mike, pinayayaman mo pa. Yon ang banat sa akin. Tumahimik ka na. Kung galit ka na lang. Huwag ka na lang magsalita. Yun ang ikinamatay ng asawa ko. Kaya nagalit. Nagkataon ngayon, dinagaan siya kay Brother Mike. Alam nyo ba, hindi siya pumayag bago mamatay. Pumunta kami, lumuwas kami sa Marsolo ang gawain ng Nueves. Lumuwas kami doon, humingi siya ng tawad kay Brother Mike bago siya nalagutan ng hininga o bago siya namatay. Nung siguro naramdaman na niyang na malapit na siya, inaya niya akong lumuwas, araw ng Huwebes. Ayun, nung matapos ang gawain, lumapit ako kay Brother Mike. Sinabi ko, Brother Mike, paki-pray over niyo po yung asawa ko at nagkasala sa inyo. Sabi ko gano'n. Ayun, lumapit na yung asawa ko, humingi ng tawad. Ayun, hindi nagtagal, araw na lang siguro binilang, namatay na siya. Ang kamag-anak ng asawa ko, ako raw ang may kasalanan. Hello, sabi ko, hindi ako gaganda, hindi ako babata, walang sakit, walang aray. Kung masama ang ginagawa ko, yun naman ang sagot ko. Kaya huwag kayong magbintang. Tingnan nyo muna yung sarili nyo at ayusin nyo, saka kayo magsalita sa akin. Sabi kong ganon. Yun. Yung pag-iikap po, huwag nyong panghinayangan. Huwag daw sabihin sa mga bago, mas maganda nga sa bago nga, makarating na sa kanila. Subukin yung gawin at siyak yun. Dito may inaya ako. Merong isa pa rin sa Kabanatuan na wala siya sa ikapo. Ngayon, ang nangyari, ay pasensya na, ang nangyari, yung nawala sa ikapo na yun, narinig ako nag-share ng ikapo. Ngayon, nung i-share ko yun, nilapitan ako. I-share ko kasi nawala sa ikapo. Paano rin ba yung gagawin niya? Ayokong pumayag. Pati tindahan namin, lahat ng kabuhayan namin, naubos. Sabi niya gano'n. Paano ba ang dapat? Di ganun ka ako. Ibinibigyan daw siya ng pera ng asawa niya, 200. Hindi ko alam kung a week, kung a day. Sabi ko, di ibukod mo yung 10 piso
susunod, pilitin mong maging 100 yan sa loob ng isang buwan, yun muna ang simulan mo, sabi ko. Eh, kasagot-sagot sa akin, meron din ka akong 300 nang naipon. Umpisahan ko na, sabi niya. Hindi, 100 na lang muna, sabi ko. Hindi ka naipon mo na ito yan. Bahala ka, sabi ko. Ngayon, bumalik yung kanilang kabuhayan. Higit pa rin sa dati. Kaya tuwan-tuwa, magkikita ko na ika sa akin. Kumita ka lang. Ganyan, ganyan sa akin masaya. Kaya, huwag niyong panginayangan yung ika po. Kasi, yung buhay natin, kailangan ibalik natin yung ika po. Tumawag ka na lang pagka... Para lang lalo tayo niyang pagpapalain at pagyayamanin, pagtatagumpayin. Naintindihan na. Pinabalik ko at nagpupulog pasalamat kay Elsa Daylang. Amen. Ang susi pala is ika po. Amen po ba? Amen. Sino pa po mga pinagpala ni Yahweh Shaddai? Amen. Pasok mo na si Brother George ba? Andiyan na. Ito pa pong mag-share si Brother Steve. Alin po kayo, brother? Palakpakan po natin si Yahweh Shaddai. Una-una po ako ay nagpapasalamat kay Yahweh El Shaddai dahil binibigyan pa tayo ng mabang buhay at malakas na pangangataw. Alam niyo mga kapatid, kapon ako ay hindi lang ako nagpapalata doon sa anak kong umalis pumunta sa yung umalis na po, sumampa na po siya. Dahil po kasi bawat na inakap niya, doon ko lang nakita umiyak yung anak ko na yun dahil pangatlo sa kanya na po ngayon. Eh ngayon po ako po napakasakit ng ano ko. Kung nakikita kong umiyak maagis po ako. Ang sakit po ng pakiramdam para. Pag naiwalay ka sa anak mo, pag gano'n ang nakikita mo. Hindi pa niyayari yan. Sabi ko lang mo sa kanya, anak ako tatagan mo sa sarili mo. Kaya mo yan. Hindi siya kakapabayaan niya. Pati po yung manugang ko, aminin po sa inyo, nagkaroon siya ng symptoms. Nabanggit ko na po, nakaraan din po. Pero po, dahil kay Yahweh, pinagaling niya po, ayun po. Nagpapabawi po. Amen! Wala po kami niling kay Lord na hindi niya po binigay. Mula po nung nagbalik ako sa kanya. Mula po nung nakilala ko siya. Napakabuti niya. Salamat po. Amen. Talaga po napakabuti ng Diyos. Amen po ba? Talaga lahat ng mga lingkod niya, hindi niya pababayaan. Isa pa po daw na Sister Gina. Purihin po natin si Yahweh El Shaddai. Magandang hapon po. Alam niyo po, hindi ko po pwedeng talaga na hindi ito sabihin, share, kasi talagang napakabuti ng Diyos. Ano po kay brother, napabanggit po yun sa, ano po, kasi lagi po kami nakatune in sa 3 o'clock na prayer natin. Narinig ko po yung manugang niyo po ba. Alam niyo po, napakabuti ng Diyos dahil po dun sa program na po na yun, talaga po lahat po na ipinapanalangin po ng United Prayer po, talaga po lahat po talaga inugon ng Diyos yung mga panalangin. Pangalaman po yun ng United Prayer at sa ating head, founder po ang ating head doon, talaga po napakabuti ng Diyos. Lahat kami mula sa nanay ko, sa kapatid ko, at yung iba pa na naghihingi ng panalangin sa program na yon na every 3 a.m. Nakatune in po ako doon. Alam niyo po, napakadami na po nila na nangihingi ng panalangin nila ibang lugar, ibang bansa. Meron Italy, meron pong Dubai, meron pong Canada, Europe, Italy. Po, talaga pong napakabuti ng Diyos. Doon po ako nagkaroon ng friend na talaga pong napakabuti ng Diyos. Nakakilala po ako na sister, ang ano po niya, Sister Vivian po. Tawag ko po sa kanya mami. Ang tawag niyo po sa akin anak. Alam niyo po, hindi po sa program na yon, nagkaroon ako ng mga bagong kaibigan na kapatid. Hindi po sila talaga El Shaddai, pero napakabuti ng Diyos dahil sa program na yon, talaga pong
nag-join po sila dahil naniniwala po sila na lahat ng pinapanalangin po sa program po na yon ay tinutugon po ng Diyos. Amen. At yun po ay una-una po kay Sir, saka po sa kasamahan, kay Sir Ani po na nag-host po sa program na yon. Inaabot po ng 5 o'clock yun. Pero alam niyo po ba, bitin pa po yung hanggang 5 dahil napakabuong ng Diyos, talagang napakasarap makinig pagka po ang pinag-uusapan ito po sa Diyos dahil hindi po nasasayang yung pag-ibig namin ng alas 3. Alam niyo po, yung kapatid ko, hindi po talaga siya nakikinig din. Pagamat, dati na po sinagal sa dahil nahinto na po. Pero yung po program na yun, doon po naman po yung pag niya, kaya as a time, nakikijoin na rin po siya doon sa program na yun. Talagang lahat po, hindi po ng Panginoon, na itong COVID pala na ito, meron din po magandang nangyari. Totoo po yun. Sa pamilya ko po, lalo na, yun po yung time na talaga po nakatune ako lagi sa 3 a.m. na yun. Si Bill at Dahil sinanay nakatune. ko po, si Pilaya Kaimo na lagi, pinipigil ko po kaysa sa ani ko sino po yung gustong ipanalangin. Yun po, inanay ko talaga. Muntik na rin po ng time na yun, talaga nag-chill po siya 3 beses. Hiningi ko po yun ng prayer kay Sir, tsaka kay Brad Tobal umpisa, sabi ni Brad Tobal, tsaka ni Sir. Sabihin nyo kay Sister Annie, papanalangin niya no, sa 3 a.m. prayer na 3 o'clock. Hinigay ko po yung kay Sister Annie. Alam niyo po, araw-araw na panalangin niya, binabanggit niya yung pangalan ng nanay ko. Bagamat ng hospital pa rin po siya. Alam niyo po ba, napakabuti ng Diyos. Yung nanginginig siya na every night na panginginig, yung paa niya, hindi po talaga siya nakalakad. May time na nakahiga na po sa kama, doon na siya naihi, doon na siya nadumi. Alam niyo po, natakot ako noon, sabi ko, baka parang na-stroke na nanay ko, parang yun ang ano ko, pero Lord, hindi ko po inaangkin. Hindi ko po inaangkin yun. At yun po, diretso po yung panalangin, doon kay binabanggit po lagi ni Sir Annie, yung pangalan ng nanay kong Pilaya Kaimo. Totoo po, nakakumpain po siya. After 3 days po, nakalabas din po siya. At yun po, yung test po na bagamat suspect din po siya sa COVID. Dahil may lagnat. Alam niyo po, after 5 days in Tunisia, nung nakalabas siya, 2 times po siya na-test. Yung isa hindi po na okay. Yung pangalawa pong test, negative po. Praise God. Alam niyo po, sabi ko sa kanya, hindi ko po inaangkin na COVID po yung sakit ng nanay ko. Sabi po niya, Mrs. hindi, huwag mo akinin. Hindi ko po talaga inaangkin. Talagang napakabuti ng Diyos. Ngayon po, okay na po yung nanay ko. Para lang po siyang nagdahilan. After 3 days po, nakalabas na po siya ng ospital. Nagtitipid na po siya ng damit. Nakita ko po sa picture ko na alam niyo po ba, sabi ng nanay ko, pag nag-open na daw, open na po yung panahon na to. Attend na po siya ng Eltagay sa Laguna. Kasi po, Laguna po yung nanay ko. Kaya napakauwi ni Diyos. Kaya maraming salamat po yan sa dahil sa kabutihan mo sa amin sa aking pamilya. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Sister Bila Kapitan is watching. Talagang napakabuti ng Diyos. Amen po ba? Talagang powerful talaga ang prayer. Amen po ba? Amen! O, handa na po ba kayo makinig ng mabuting balita? Amen! Tayo po'y tatayo na at tayo'y makikinig ng mabuting balita at ang gagamitin. Brother George Destino. Gamitin mo natin ang yan. Nasa
good land. Truly outcast on your knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana tonight. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. To the people who not see what Messiah ought to be. Though your words contain the plan, they just could not understand. It was awesome what was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana tonight. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana tonight. I will praise you till I die, El Shaddai. I will praise you till I die, El Shaddai. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Simulan natin ang lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ama na walang hanggan ang kabutihan, aming pinagmulan at gabay. Maging malapit ka sa amin. Pakinggan ang aming dalangin at ang lahat ng aming papuri. Patawarin ang mga kasalanan at ibalik sa amin ang buhay. Panatiling ligtas kami sa iyong pagmamahal. Hinihiling namin ito sa pamagitan ng iyong Panginoon Jesucristo, ang iyong anak, na nabubuhay, naghahari, kasama ang Espiritu Santo, iisang Diyos, magpakailanman. Amen. Sa panahon ng pandemya, coronavirus na ito, marami ang natutukso ng matakot, pagkabalisa, at marahil maging kawalan ng pag-asa. Ang ilan ay nawalan ng inaasahan sa buhay. Ang ilan nawalan ng mga mahal sa buhay. Ang ilan nagdusa sa mga nakapangihina ng epekto na sa sakit na ito. Ang ilan ay nawalan ng trabaho, kasama ng kanilang mga kinikita. At ang karamihan ay nakaranas ng maraming pangambal sa normal na daloy ng kanilang pang-araw-araw. Sa bawat krisis sa buhay, ito ay isang pagkakataon din na lumingon sa ating minamahal na tagapagligtas na may tiwala at kumpletong pagpabuubaya upang magpagpahinga sa kanyang maawain na kamay.
makapagpahinga sa kamay ng Diyos, nangangahulugang ligtas tayo sa kabila ng kawalan ng katiyakan sa buhay. Nangangahulugan ito na malaya nating mahalin ng Diyos at ang iba pa sa kabila ng hamon na kinakaharap natin. Nangangahulugan din ito na itaas natin ang ating paningin sa langit sa halip na tumingin tayo sa takot. Amen and amen. Anak at Espiritu Santo. Palakpakan po natin ang ating So, kumusta na po kayo? Yan po ang buhay sa inyong normal. Buhay sa nakapakit ka na, magkakalayo pa. Yan ang buhay ng new normal. Medyo malayo sa dati nating pamumuhay. Amen po? So, konting ano lang yan, tiis. Maalis din yung mask na yan. Kailangan kasi yung mask, ano? Hindi ka makahawa, hindi ka makahawa, hindi ka mahahawa. Amen po? So, tungayan po natin yung ating mabuting balita na ilalagay nito po ay sa Sunday, yung Matthew 16, verse 13 to 20. Ito po yung pagpapahayag ni Pedro tungkol kay Jesus. Nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ako ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po nila ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito hindi inihag sa iyo ng sino mang tao, kundi ang aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At hindi makapapanaig sa kanya kahit kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbabawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang pinahintulot mo sa lupa, ipahihintulot sa langit. At mahigpit niyang pinagubilin sa kanyang mga alagad na huwag sasabihin kanino man na siya ang Kristo. So mga kapatid ko kay Kristo, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Sino gusto maging mapalad? Woo! Gusto niyo bang maging mapalad kamukha ni Peter? Amen. Sabi niya, kilalanin mo lang si Kristo. Amen po? Sige po, magpuna tayo at makinig tayo sa ituturo ng ating banal na Espiritu. Ano? So yan po yung mabuting balita natin sa Sunday. Gusto ko lang pong balikan yung unang pagbasa, no? Na sinabi ni El Shaddai, sinabi ni Yahweh El Shaddai kay Isaias, ano? Si Isaias ay isang propeta. Sabi niya, isip kita sa iyong katungkulan at palalayasin sa iyong kinalalagyan. Tatawagin ko sa araw na yon ang aking lingkod na si Eliakim na anak ni Hilkias. Ano? Siya ang pagsusutin ko ng iyong buong kasuotan at ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. Siya ay magiging pinaka-ama ng Jerusalem ng Juda. So ang ano niyan, God speak to prophet Isaias how he can weaken any power. No? Kaya ng Diyos pahinain yung kapangyarihan ng iba. No? And transfer such power to His oppressed people. No? Kayang gawin ng Diyos yun. Amen po? Na kung ano yung isa
pag mali yung ginagawa niya, pwede niyang alisin sa kanya kung ano yung meron siya, yung kinakatayuan niya na yun. At pwede niyang ibigay sa mga oppress, ano? Yung mga pinahihirapan ng kapwa-tao. Yan po ay sinabi ng ating Panginoon na si Yahweh El Shaddai sa Isaiah, sa Old Testament, ano? Ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng propeta Isaiah kung paano siya makapagpapahina ng anumang kapangyarihan ng kalooban ng kalaban. No? At ililipat ang kayong kapangyarihan sa mga pinahihirapan na tao. Kaya pong gawin yan siya ba yan? Amen po? At yan ay salita yan ng ating Panginoon. Pinalis niya yung dating nanunungkulan doon. Pero hindi gusto ng Panginoon. No? Ilipat sa'yo yun. Amen po? Tinisigo ka, hindi maalis. Kasi gusto nang namumulong sa kanya. Kahit ayaw, ano, ganun ang kapangyarihan. Ano? Pinahit ko lang niya sa ginagawa ng ating presidente. No? Pero nakita niyo naman kung ano sinasabi kay Duque ng maraming tao. Pero pinanindigan ng presidente yun. Amen po? Yan lang yun. Parang ganun lang po yung power ng ating Panginoon. Kaya lang, ang ating Panginoon, kung karapat dapat kang alisin, aalisin ka. Kung karapat dapat kang palitan, papalitan ka. Amen po? Kung ikaw ay naghihirap, kaya kang payamanin ng ating Panginoon. Amen po? So, yan po yung first reading. Sa second reading naman, sinabi ni Apostol San Pablo sa Romano kung hindi malalampasan ng kapangyarihan at disenyo. Sabi kasi dito, no, sa second reading. Sa Romans 11, napakasaga mga raan, gaya ng nasa sulat. Sapagkat sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? O sino ang naging tagapayo niya? So, walang nakakaalam ng iniisip ng Panginoon. Gantimpalaan, sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at ang Kanyang lahat ng bagay. Sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Amen po? Walang nakakahigit sa karunungan ng Diyos. Kaya Apostle Paul tells to the Roman how impenetrable God's power and design. Gaano raw, kung gaano hindi malalampasan ang kapangyarihan, ano? Yung design and power of God. Ngayon pa man din, ang kapangyarihan nilatag at ibinahagi niya kay Peter sa ating pagbasa na kung saan pinagkatiwala ang susi ng langit. Amen po? So, kung maniniwala tayo ganyan, yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen po? Kaya ang share ko sa inyo, it's all about faith. Faith. Faith pa rin. Kasi ilang linggo na to, no? Puro pananampalataya yung pinatatawag sa atin. Kaya sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito hindi niyag sa iyo na sino mang tao, kundi ang ating amang nasa langit. So si Peter, siya yung kanang kamay ng ating Panginoon na mayroong malaking pananampalataya. Ang sa pinakita, ang may pananampalataya ka na, kilala mo na kung sino si Jesus. Amen po? Kayo po ba kilala niyo si Jesus? Amen. Pag kilala mo naman si Jesus, magiging mapalad ka. Amen. Peter. Amen po? Amen. Ayan yung may pananampalataya. Sabi rin ni Thomas Aquinas, to one who has faith, no explanation is necessary. Sa mayroon daw isang pananampalataya, wala nang paliwanag na kinakailangan. Gusto ko, hindi may pananampalataya, naiintindihan niya lahat yung mga nangyayari sa paligid. Hindi na siya nagtatanong kung bakit nagpe-face mask. Hindi siya na nagtataka kung ano ba yung nangyayari sa ating mundo. Yung may pananampalataya. At kapag may narinig siya, no, wala na siyang tutol, maglalagay na agad siya ng face mask. No? Lalagay na siya ng face shield. Sunurin na, no?
Sa susunod, ang susuotan natin, PPE. Pipi. Kaya paglakad natin dyan sa barangay natin para tayo mukhang astronaut. Amen po. Kasi napakahirap talagang magkasakit ng COVID. Pag hindi ka napasok sa public hospital at sa private ka pumunta, yari ka na. Baka magaling ka na, hindi ka na makalabas sa laki ng bill mo. Kasi yung taga-Muñoz, yung amaan niya, nagka-COVID, 70 plus. Katao sa Maynila, puno lahat ng public. Inilagay ngayon siya sa isang private kasi severe na yung kanyang COVID. Sa madalit salita, napasok siya roon. Nung lalabas niya sa kanya at magaling na siya, nung ilalabas sa kanya yung bill, 3.9 million. Pinadala pa sa akin yung bill. Sabi niya, Brad, tingnan mo nga kung tama. Ano? Ganun po, kahirap yung sakit na to. Kapag sa private ka nadala, at pinaabot mo yung sakit ng severe, ibig sabihin, malala ka na, no? 3.9. Ang nakuha lang nila sa PhilHealth is 300,000. So, ang bill nilang binayaran is 3.6. So, sabi niya sa akin, anong kako nangyari? Bakit hindi ka lumapit kay Mayor Isko? Ang malaking problema ngayon, 100,000 na lang ng kanilang kulang, ayaw pa silang palabasin ng ospital. Dahil magkakaroon ng promissory note. Ganun kalupit yung ospital na yun, 100,000 na lang. Sabi ko, humingi siya, sabi niya, sige, sabi ko, pag-pray mo naman, brother. Sabi niya, o sige ako, magkaisa lang tayo na walang imposible sa Diyos. Sumagot siya, amen. Sige po, ito natin. So, pagkayarin yung mga ilang minuto, bumalik sa akin, brother, sabi niya, pumayag na sa promissory note. Amen po. Kasi yung pananampalataya, pag may kapwa, nakapwa pananampalataya, tutugunin talaga ng Panginoon. Ang pinagtaka ko lang sa sister natin, yung 3.5 ibinigay ng Diyos. Nang hina yung kanyang pananampalataya doon sa 100,000. Yung 3.5 na-produce by faith. Kaya lang noong 100,000 na lang, nagtataka siya bakit nagkaroon siya ng kalalang gano'n. Tumawag na siya. Kasi sabi ko, ganon din yung isang kapatid natin na taga open patient yun sa Saudi, taga San Mariano, no? Sabi niya, Brad, pag-pray mo nga yung brother mo. Sabi ko, bakit? Nasa ospital ko COVID. Sige, sabi ko, ganon din sinabi ko sa kanya, pag may dalawang nagkaisa, no? Ano man yung hilingin mo, pagkakaloob. So, yun yung sinabi ko lang sa kanya. Amen siya. So, the following, sige brother, sabi niya, ano ba hiling mo? Sabi niya. Ang sign ko lang hinihiling, sabi niya, makakain sana siya. Ano na kasi, respiratory, so hindi siya nakakain. So, siguro mga 2-3 oras nakalipas, nag-ano sila nag-uusap. Tumawag siya ulit na nag-text siya. Sabi niya, brother, ito yung sign na hinihingi natin. Kumakain na yung brother mo. Amen po? Thank you. Nagkasundo yung dalawa, nakapagitna ang ating Panginoon. Amen po? Kaya faith, ano? Kaya alagaan ang iyong spiritual na buhay, ang iyong kaugnayan sa Diyos. Amen po? Dahil ito ang kalugod-lugod sa lahat ng ginagawa natin, sa lahat ng bagay. Ano? Laging panatilihin tayong ligtas niya. Ano? Punta na tayo ngayon sa topic ko, faith. Sabi ng Hebrew 11:6, faith without but without faith, it is impossible to please God. No? At hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya. So wala tayong makakautang na anuman sa Diyos kapag hindi tayo nananalig sa Diyos. Amen po? Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos. At siya ang nagbibigay ng gantimpala sa humahanap sa Kanya. Amen po? Kapag kinalulugdan tayo ng Diyos o nagiging mapalad tayo,
Kasi meron kang pananampalataya. Ano? God is faithful to those who have faith. Ano? Ang Diyos ay tapat sa may mga pananampalataya. Ano? Yung may pananampalataya ang kilala ko sa Bible is si Abraham. Sabi niya, si Abraham ay kinalugdan ng Diyos at tinawag siyang kaibigang Abraham. Amen po? Yun ang pagiging mapalad natin. Kapag tayo naniniwala at nananampalataya, kaibigan ang tawag sa atin ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan natin siya. No? So, may tatlong bagay ang ibibigay sa inyo ang kalagahan ng pananampalataya sa panahon na to. No? Una, faith, eliminate fear and anxiety. Ang pananampalataya daw ay nag-aalis ng takot at pagkabalisa. Amen po? Naniniwala ba kayo doon? Kayang alisin ng Diyos yan. No? Sa Old Testament, yung kayang alisin ng yung taong hindi maganda yung ginagawa. No? Kayang gawin ng Diyos din yan. Ano? Kung meron kang fear and anxiety, kaya yan. Ano? Yan po yung nangyari sa babaeng, sa maraming Samaritano, sa John chapter 4 verse 39. Maraming Samaritano sa bayang iyon ang sumampalataya kay Jesus dahil sa patutuon nito ng babae. Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. No? So ito yung Samaritanong umiikwib doon sa balon. No? Kaya't paglapit ng Samaritano kay Jesus, hiniling niya na tumigil muna siya roon at nanatili siya ng 2 araw. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Sinabi nila sa babae, nananampalataya kami ngayon. Hindi dahil sa sinabi mo, kundi dahil narinig namin sa kanya. Nakilala namin siya ang tagapagligtas. Amen po, yan yung nangyayari sa kwento ng babaeng Samaritano. No? Kaya pagkayari noon, susunod na talata ron, sabi niya, pinagaling ni Jesus ang anak ng isang pinuno dahil doon sa pananalig. Amen po? At yung ano man yung abalahan nun, no, nawala yung pag-aalala at pagkakalisa. Pangalawa, faith give hope, strength, and stability. Ang pananampalataya ay nagbibigay ng pag-asa, lakas, at katatagan. Pangatlo, faith bring near to God. Ang pananampalataya po ay nalalapit tayo sa Diyos. Yan po yung Canaanite woman, no? Na narinig ng babaeng Canaanea kung saan siya ay dumating sa kanyang mga pangailangan. Yun yung gospel natin ng neto ngayon, no? Yun yung gospel natin ngayon. Nakarinig yung Canaanea, no? Na tumawag, ano? So, maganda yung ito ba yun? Ano nakaraan yun? Ito na ba yun? Lumapit? Yan nakaraan yun. Lumapit. Ito yung nakarinig, ano? Yung nakaraan kasi gospel. Lumapit yung babaeng Canaanea sa ating Panginoon, humingi ng tulong ito sa kanyang kamag-anak na inaalihan ng masamang espiritu. So, yung may pananampalataya kasi, meron din niyang lakas ng loob humingi sa Diyos ng tulong. Amen po? Amen. So, faith, ito rin, no? Dito ibibigay ko sa iyo, para yung lahat nating kaninang kahalagahan yan, ang pinag-uumpisahan lang yan ay fear. No? Kaya faith, eliminate fear. Yung pananampalataya po, inaalis niya yung takot. Ano? Kaya bibigyan ko ng 4 na letra, yung 4 na letrang P na acronym, bibigyan ko siya ng F, sabi niya, focus to the Word of God. Yan yung kailangan, yan yung may faith, ano? Kasi sa Joshua chapter 1 verse 7, ano? Ito yung ginamit ni Joshua para mapagtagumpayan. Ngunit dapat kang magpakatatag, magpakatapang. Sundin mo mabuti ang kautosang ibinigay sa iyo ni Moises. Huwag mo suwayin na naman ang tinagabilin doon at magtatagumpay ka sa lahat mong gagawin.
Huwag mong kaligtaang basahin ang aklat na iyon, dililiin mo yan araw-gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon, sa gayo giginhawa ka at magtatagumpay. No? Kaya yung F, focus to the words of God. Dapat tumututok tayo dyan, ano? Sa salita ng Diyos. At yan ang magbibigay ng lakas na loob sa atin. Ano? Sabi sa verse 9 pa, alalahanin mo itong aking tagabilin, magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot kung mawawala ng pag-asa. Yan po yung may pananampalataya, sabi ng ating Panginoon. Akong si Yahweh, ang iyong Diyos, ay sasayo saan ka man pumunta. So pangako yan ng ating Panginoon kapag ikaw ay nakapokus sa Word of God. Ano? Kaya ako laging nakapokus no? Nung Sabado, no? 2 beses ako bumalik sa Santa Rosa, nangyari agad. Tapos, nasa amin ako, tumatawag yung isa nating ka-sister, naiwan daw yung cellphone. Eh, nandun na sila sa Megapan, si Sister Tess Clemente. Tinawagan ako, sabi ko, pabalik na, at nandito na ako sa amin. Sabi niya, bumalik ka, dahil baka hindi ko naabot yung cellphone. May mas malapit ako, bumalik ako. Eh, pagdating ko sa simbahan, nakuha ko naman. So, pagkayari naman namin nakuha, nagpamerienda sa tulong. So, ang ano doon, yung pag-uwi ko ngayon sa bahay, no? So sa bahay, pauwi ako na ganyan. Ano yung takbo ko. Tapos nasira yung aking preno. Hallelujah. No? Nasira, biglang tumigas yung preno nung sasakyan ko, no? Buti yung takbo ko, hindi na masyado matulin. So, tinapakan ko, dumikit pa rin ako sa likod mo kasusundan ko. So, kumbaga sa kwan, hindi niya pinahintulutan mo. No? Kasi Amen. yung salita niya ang pinanghahawakan ko. Sabi niya, akong si Yahweh ang Diyos sasayo saan ka man pumunta. At yung sasakyan ko na yan, kahit kailan, hindi ako nasiraan sa daan. Pati yung flat ng tire ko. Makakauwi ako sa maga ko lang siya makikitang flat. Amen po. Amen. Kasi pag nakapokus ka to the Word of God, no, kasama ka niya, hindi ka naiiyak. So, sa letter E, sa word na fear, focus our eyes to Jesus, no? Sabi rin ng nakaraang gospel, Matthew chapter, sumagot siya, halika ka. Kahit lumusad si Pedro sa bangka, lumakad sa ibabaw ng tubig, paglapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot, nagsimulang lumubog. Sagipin niyo ako, Panginoon, sigaw niya. Agad siya inabot ni Jesus. Napakaliit ng iyong pananalig, sabi niya kay Pedro, bakit ka nag-aalinlangan? No? Kasi kung minsan, kamukha tayo ni Peter, no? Pag dumadating na yung hangin sa ating buhay, ano ba yung hangin sinutuloy? Yung mga problema. Nawawala yung focus natin kay Jesus. No? Doon bumabalik yung ating fear. Kamukha ni Peter, ano? Pero ang Panginoon naman, once na ibinalik mo uli sa kanya yung paningin mo, sasagipin kanya agad. Amen po? Sapagkat yun ang normal ng tao. No? Pag may kailangan siya, malakas ang pananampalataya. Pag wala na, nalilipat na yung paningin. Darating uli problema. No? Ang kainaman lang sa atin na babad sa Word of God, kaya natin agad bumalik. Amen po? Hindi tayo nalulugmok doon sa pupuntahan natin. Yan tayo. No? So letter A is action. Faith without action is dead. No? Sabi sa James chapter 2:14, mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man siyang may pananampalataya ngunit hindi naman niya tutunayan sa gawa? Maliligtas ba niya ang ganyang pananampalataya? Halimbawa, ang isang kapatid na walang maisuot, na walang makain. Kung sasabihin sa isa sa inyo, papatnubayang kalawaan ng Diyos, magbihis at magpakabusog, ngunit hindi naman binibigyan ang kanyang kailangan, may mabuti kayang maidudulot sa kanya ito. Gayun din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Amen po? Kaya kung hindi kayo tumugon sa panawagan na to, patay yung pananampalataya nyo. Amen. Amen po? Yan ang pananampalataya, may kalakip yan na gawa. Again, sa fear din, letter R, resist the devil. Yan po yung may faith. No?
Sabi ng Matthew 16:20, mula noon ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan. Punong saserdote, mga eskriba, at kanila ipapapatay siya, ngunit sa 1 araw siya mabubuhay. Muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, Lumayo ka, Satanas, at lang ka sa aking landas. Ang iniisip mo hindi sa Diyos, kundi sa tao. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang krus, at sumunod sa akin. No? So, ang may faith, no, kaya niyang i-resist yung ginagawa ng masama. Tinuturo din sa atin yan, gagamitin natin yung pangalan ng ating Panginoon. Amen. In Jesus' name. No? Yes, amen. Coronavirus, lumayo ka sa akin. Yes, amen. Lalayo yun. Amen po? At yung coronavirus, sabi naman, hindi naman yan nakamamatay actually. Sa Vietnam, nabasa ko isang gabi, walang namatay sa Vietnam. Meron lang sa kanilang 6 na cases, pero nakaligtas din yun. So, 0 COVID. May COVID sa kanila, pero kasi sila, naging maagap sila. No? Yung faith nila, merong talagang agap. Na December pa lang narinig nila yun, January lockdown na sila. So ginawa na lahat nila yung posibleng dapat gawin. Kaya sa Vietnam, 6 lang yung COVID meron doon. Pero yung 6 na yung recover yun. Kaya sabi nila, actually, yung virus na ito hindi talaga nakakamatay. Kaya lang sa Pilipinas at sa Amerika, no? Marami. Kasi iba yung ano nila doon eh. Unang-una yung presidente nila, matigas ang ulo. No? Ewan ko naman kung totoo yan. Ano? 2015 paraw, nag-invest na si Bill Gates sa coronavirus. Kasi siya yung pinakamayaman. Ano? Alam na nilang may pandemic na yan. 2015 pa kasi may mga urology scientists naman nag-aaral dyan. Meron na yan, alam na nilang darating. Kaya lang, hindi nila ipinustro yun, hindi sila naniwala. No? Sabi rin naman ng iba, kagaw-gawan daw ni Bill Gates itong lahat na to. Kasi gusto niya maging ano lang tayo. Siyang tuldok lang, kilala na tayo. Hindi mo rin alam yung totoo, no? So, yan yung mga balita. Amen po? So, fear lang ang ano dyan. Ang kalaban ng coronavirus is fear. Once kasi nagka-coronavirus ka talaga, yung severe, nagpabaya ka na lang. Kasi bago naman dumating sa iyo yan, meron kang sign and symptoms na sinasabi rin ng DOH. So, pakiramdaman mo lang yung lahat ng yun. At alamin mo lang yung natural na gamot dyan. Meron naman dyan gamot eh. Kasi naranasan na rin nating sumakit ang ulo. Naranasan natin lagnatin, naranasan na rin natin magkatayin lalamunan, naranasan na rin natin yung mga sign and symptoms na yan. So wag lang tayo maging pabaya, hindi tayo maano sa coronavirus. Amen po? Amen! So sa Vietnam, 0 virus sa kanila, 0 yung COVID doon. Hindi nakaporma. No? Kasi nga, meron silang, marunong silang sumunod. No? Tsaka hindi sila natakot. No? Dito man sa Pilipinas, si Mayor Lee, may sakit na yun, 19 eh. No? Sabi nila, na-COVID daw. No? Kasi rapid test pa lang, hindi mo na alam kung tama o totoo eh. Ang tama doon, 1.7 yung pa-rapid test. Yun ang maliwanag nakita. Amen pa? So, binabatikos din yung rapid test. Kasi wala naman daw idudulot yan. May magpadala rin sa Facebook. Wala po presidenteng maidudulot ang rapid test. Kasi yun po yung nagpaparami ng COVID. No? Yes, correct. Yun pa yung nagpaparami.
Ang kailangan lang natin, ma-immune lang tayo sa coronavirus. Ibig sabihin, herd community yung gamot lang dyan. Ano? Kung 1918, nagkaroon na ng epidemic, no? Spanish flu, ang tawag doon. Wala naman naging vaccine yun. Kahit man yung polio, no? Wala rin daw naging vaccine yan. Pero ngayon, binabaksina na yung polio. Wala rin na-vaccine. 2 years, 50 million ang namatay all over the world noong yung year 2018. No? Every 100 years, meron daw ganyan ayon sa mga sumusulat ng history. No? 100 years yan eh. 2018 to 1918 to 1920. Ay, yun. Na ulit na lang ngayon. Ano? So, yun yung coronavirus. So, hindi natin dapat katakutan yan. Dapat ingatan natin ang sarili natin. Amen po? At higit sa lahat, kaya natin palayasin yan by faith. Amen! No? Kaya hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya. Amen. Kailangan manalig tayo para mapalayas natin yung virus na yan. Amen po? Kaya sa conclusion ko, mayroon naman akong 4 na result. Ang salitang result, ano? Faith, remain faithful to God. No? Faith, entrust our life to God. No? Ipagkatiwala daw natin yung ating buhay sa Diyos. No? And S, serve always to God. Amen! Yan yung may faith, ano? Yan yung naglilingkod palagi sa Diyos. Amen po? Amen! Hindi ka man mapaglingkod na kagaya ng mga tumutugtog. Yung makinig ka lang, paglilingkod na. Yes, amen. Kaya huwag niyo pong pahihindian kung may nag-aanyaya sa inyo. No? Hindi ko naman pinipilit na dito lang. Kahit sa ibang sekta, basta huwag ka lang aalis. Kung may mapupulot ka, mamulot ka. Kahit ayayin ka sa Iglesia ni Cristo, kung mayroon ka matututuhan, kuhangin mo. No? Sabi nga kasi ni Robin Padilla, Muslim yan eh, in-interview ni Cardinal Taglian. Ano raw ang pagkakaunawa niya sa relihiyon. Wala naman pong pagkakaiba ang relihiyon. Iisa lang ang tinatawagan. Pero sabi niya, ang share niya, kung ikaw ay bumabasa ng Bible, ipasok mo yung sarili mo sa pinakikinggan mo o binabasa mo. Amen po? Yun po yung nakikinig at yung naglilingkod sa Diyos. No? Sinusunod yung kanyang nababasa. No? Amen po? Kaya yung may faith, sa result, kailangan may letter S ka rin. Serve always to God. By hearing the Word of God, nagsiserve na tayo, no? So, remain faithful to God, entrust our life to God, serve always to God. At tatandaan natin, kapag meron tayong faith, we are under protection of God. No? That is the result, yung letter U. Pag may faith ka, we are under the protection of God. At din yung letter L, ang may faith, live always with God. Namumuhay lagi yan na may kasama siyang Diyos. No? Kaya wala na tayo dapat. Yan yung result. Ano? At yung letter T, take time to serve God ulit. No? Bigyan daw natin ng oras yung paglilingkod sa Diyos. Amen po? So, may kanya-kanya tayong panawagan. Kung yan pangahawakan mo, no? Kung may pananampalataya ka, yan dapat yung ating magiging result, ano? Remain faithful to God, entrust our life to God, serve always to God, and faith is under the protection of God. And faith again is live always with God, and faith take time to serve God. Amen po? Amen. Yan po yung may pagsishare ko sa inyo. Kaya sa hapong ito, nasa sa inyo na ngayon, ano, yung gusto nyo maging mapalad, kamukha ni Pedro, kilalanin si Kristo. At sabi naman ng unang pagbasa, kaya ng Diyos gawin. No? Yung mga bagay na wala sa iyo, kayang punan ng Diyos yan. Gagamitin lang natin yan, yung true faith natin.
Hayang ibigay ng Diyos ang lahat ng ating pangailangan. Amen po? Natatandaan natin, faith, eliminate fear. Inaalis yan yung pananampalataya. Amen po? Sige po, tatayo na tayo at magpasalamat na tayo sa Diyos. Salamat, Panginoon, sa iyong mga aral na aming napakinggan. At nais namin, Panginoon, dagdagan ang aming pakikinig sa pamamagitan ng pag-awit na awitin ni Brother Atong. Ikaw ang lagi kong kapusan. Ikaw ang laging tinatawag. Gabay ka ng bawat pangarap. Lakas ka ng bawat pagsisikap. Ikaw ang tunay na kaibigan. Ito ang puso kalooban. Ngunit hindi lahat ay may alam na Kristo ang iyong pangalan. Yes, Lord. Yan po ang katotohanan. Kristo, Hindi lahat nakakakilala kay Kristo. Hindi lahat alam nila ang kayang gawin ni Kristo. kapag nakakama ng dusa at pangamba, tinatawagan ka, sana'y maawa ka. Kristo, Kristo, kulang pa ba ang pag-ibig
Ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos. Yes, amen. At siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga mahanap sa Kanya. Yes, Lord. Kaya Lord, muli sa hapong ito, narinig namin, Panginoon, ang kahalagahan ng pananampalataya. Kalulugdan mo kami kung kami may pananalig sa iyo. At tatawagin mo kami isang kaibigan, kamukha ni Abraham, kung patuloy kaming mananalig sa iyo. At kung kami lalapit sa iyo, kung kami may pananalig, gagantimpalahan mo kami. Ano man yung aming kailangan, ay naangkin namin, Panginoon, na iyong ipagkakaloob. Sapagkat muli, napakinggan namin ang iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng lakas ng loob at nag-aalis ng takot. Ano man meron kami, Panginoon, kinakatakutan sa panahon ito. By faith, eliminate fear. Dahil sa iyong mga pananampalataya namin, Panginoon, maaalis yung mga takot na ito. Kaya mga kaibigan, kapatid ko kay Kristo sa hapong ito, bibigyan ko kayo ng isang maikling katahimikan. Sabay-sabay tayong humingi sa Diyos sa isang maikling katahimikan. Ano man yung gustuhin natin, magkaisa tayong lahat na tayo tumatawag sa Diyos. Kaya sa isang maikling katahimikan, idulog mo sa Diyos ngayon yung mga bagay na gusto mong mangyari na hindi pa nangyayari sa iyong buhay. Hilingin mo yan sa Diyos sapagkat totoo ang Diyos pag nagsalita siya. Tapat siya kung mangako at sa Diyos walang imposible. Hingin po natin sa isang maikling katahimikan yung mga bagay na gusto natin mangyari sa ating buhay. Salamat, Panginoon, sa lahat ng humiling sa iyo. Ano man yung kanilang hiniling, nagkakaisa kami, Panginoon, sa bawat isa sa amin na ipagkakaloob mo ito, Panginoon. Gaano man kahirap, gaano man kaimposible kung kami iisipin namin, Panginoon. Yung mga nakaligtas sa COVID dahil sa kanilang pananalig. Yung nakabayad sa bill ng kanilang pagkakasakit dahil sa pananalig yan sa Diyos. Kaya naman, Panginoon, ano man yung hiniling nila sa hapon ito. Maliit man o malaki nilang hiniling, inaangkin namin, Panginoon. Ang lahat ng ito'y ipinagkaloob mo na. Yes, Sa amen. pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. 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 Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Paniwalaan na natin. No? Darat na nyo na sa bahay nyo. Amen. Amen. Amen po. So, sa coronavirus, paulit, huwag tayong matakot dyan. Isama natin yan sa panalangin natin. No? Na sa buong pamilya natin, walang mangyari yan sa coronavirus na yan. Amen po. So, yun lang po. At maraming salamat sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Pasalamat sa ating